Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. In-interview si Amy Marcos. Siyempre si Amy Marcos, kapatid ng presidente, Bongbong Marcos. Tapos pinsan niya, first cousin niya si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Ngayon, nagiging controversial si Martin Romualdez eh. Kasi, obvious naman siya yung pasimuno ng Chacha. Hmm? Ngayon, ah, tayo naman para mas maging buo yung ating pagkaalam ng mga nangyayari, pinapanood ko rin yung mga ganyan, mga interview kay Amy, kahit ang nag-i-interview sa kanya ay si Roque, kahit kahit masusuka ka kay Roque, pero para lang syempre, para lang hindi naman tayo nagsasalita na hindi natin alam yung sinasabi natin. So, pinanood ko yung interview na yan ng SMNI sa programa ni Harry Roque. Itong tungkol kay Martin Romualdez, mga kabunyog, mga kababayan. At dito sa interview ito, sabi ni Amy, tinanong siya ni Roque. Sabi ni Roque, bakit ganyan yan si Martin Romualdez? Totoo yan, Kiko Man. Totoo, masusuka ka dito sa mga ito eh. Itong angka na ito ng Marcos, ng Romualdez. Tapos masusuka ka rin kay Roque, kay Harry Roque. Kaya lang, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano nga nakakasuka ang mga ito. ha? Sabi ni Jaime Marcos, wala, kilala niya naman daw yan si Martin, hindi naman daw yan ganyan noon eh. Hindi naman daw yan ganyan noon na, kasi tinanong ni Roque, noon pa ba talagang may ambisyon yan na maging presidente si Martin Romualdez? Sabi ni Jaime Marcos, hindi, kilala ko naman yan eh. Kaibigan ko yan, napinsan ko, pero sabi niya, wala namang ganyan yan noon. Ngayon lang yata yan nagkakaganyan eh. Malamang mayroon daw dyan sumusulsul o nag-uudyok na magpangulo. yun ang sinabi ni Jaime Marcos. Ano sa tingin nyo mga kabunyog? Anong masasabi nyo dyan? Okay, sige nga, panoorin muna natin mga kabunyog. Ba yan? Sa pangalan pa lang, talbog ka na. Pag-iisipan pa naman yan. Walang katuturan. Ako, pangalan pa lang, PI ng PI. Bastos talaga. Well, ma'am, ano ba? Nung lumalaki kayo, talaga bang napansin nyo na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Aray ko, hindi naman kasi okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas diyan at bakit naging ganyan kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin, pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Alam ko na pikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila blood is thicker than water kaso naman O yan mga kabunyog, mga kababayan, anong masasabi nyo doon sa mga sinabi ni Amy Marcos? Sabi ni Kiko Man, imbento lang yan. Si Amy kasi hindi niyan puputok na daw parang bulkan ang mga tao. Bakit hanggang ngayon di na Yan yung comment ni Kiko Man. Si ano nga? Sabi ni Super Buwas, naging kanser ng lipunan itong mga pamilyang ito, Duterte, Marcos, Romualdez. Actually, tama po kayo. Lahat naman ng ito. Akala mo naman dito si Amy Marcos, pag nagsalita, napakalinis niya. Dinidiin nila si Romualdez, si Martin Romualdez, na ambisyuso daw, hindi naman daw yan dating ganun. Bakit sila ba? Bakit sila ba sa Marcos? Tayo hindi natin kinakampihan si Romualdez against sa kanila. Tama po yun. Pare-pareho po tayo ng pananaw. Lahat naman ng mga yan. Tuloy, yung mga pamilya na yan. Arroyo, Duterte, Marcos, Romualdez, yan ang kanser na talaga. Tama po kayo. Tama po yung inyong observation. Wala Kahit naman itong sinasabi ni Amy, anong sabi ni Amy?
Hindi niya raw maintindihan yan si Martin. Matino naman daw yan noon. Pabanjing-banjing lang daw yan. Madali lang naman ipaliwanag yan. Ano bang paliwanag dyan? Ha? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. O yun. Yan yung yan yung simple dyan. Nakatikim na si Romualdez eh. Matagal na yan na politiko, pareho nyo. Lahi nyo naman eh. Yung lahi nyo naman ng Romualdez at Marcos, para sa inyo naman na lahi, nabubuhay kayo sa pera ng bayan eh. Bakit? Ano ba ang negosyo ng Marcos? Wala naman. Yumaman kayong mga Marcos sa pagnanakaw sa pera ng bayan eh. Yan naman totoo dyan. Kahit ang Romualdez, bakit yumaman ang Romualdez? Eh yung ama nila Martin, paborito yan ni Ferdinand Sr. eh. Yung ama nila Martin, kapatid ni Imelda. Eh paboritong brother-in-law ni Ferdinand Marcos Sr. yung si Romualdez. Sobra-sobrang kapangyarihan ang ibinigay ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang bayaw na si Romualdez. Sa binigyan ito ng napakaraming negosyo, transaksyon. Kung nanginabang ang Marcos sa korupsyon sa gobyerno, sa mga pwesto sa gobyerno, sa pagpapayaman sa gobyerno nung panahon ng diktadura, ay kasabay diyan yung Romualdez. Ngayon, nung nawala yung yaman, yung nawala yung Marcos, yung Romualdez, na-sustain pa rin nila, na ipagpatuloy pa rin nila yung kapangyarihan lalo sa Leyte. Yung mayor ng Tacloban, Romualdez yan. Yung kongresista ng Leyte, Romualdez yan. Kahit nga si Imelda Romualdez Marcos, nagkongresista doon eh. Ngayon, kung binalak ng Marcos na makabalik sa poder, nag-iisip din ng Romualdez na paano sila tataas mula sa pagiging congressman hanggang sa national politics. Matagal rin yung inambisyon ni Martin. Ay di ba tumakbo pa nga si Martin na senador? O anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may ambisyon din si Martin na pagdating ng panahon, maging siyang mataas na politiko sa national level, senador. Pwedeng kinalaunan, magiging vice president. Kinalaunan, president. Kaya nga hindi nga lang nanalo si Martin na senador. Pero yung ambisyon na maging national politician, hindi na lang maging mayor o congressman ng Leyte, nandyan yan kay Martin. Ngayon, ang nangyari, nag-ambisyon din siyang maging speaker ng Kamara. Naglabanan sila noon ni Cayetano at saka ni Alan Peter Velasco, si Alan Peter Cayetano saka si Lord Velasco. Pero sinong nanalo? Naghatian ng termino si Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco. Naging majority floor leader na lang si Martin. Pero gusto niya ring maging speaker. Ngayon, nung naging presidente ang kanyang pinsan na si Marcos, alangan naman, ito na yung pagkakataon nila. 'Di ba? Napakadili namang unawain yan bakit ganyan si Martin. Kasi ang mga politiko, pag nakakita sila ng pagkakataon na makaangat, tulad niya, presidente na yung kanyang pinsan. Wala nga naman, ibibigay pa ba nila sa Duterte? Ibibigay pa ba nila sa Arroyo? Doon nagkamali sila Duterte at Arroyo. Nag-aambisyon si Arroyo maging speaker? Bakit pa magiging speaker si Arroyo? Nandiyan naman si Martin. Panahon pa ni Duterte, nag-aambisyon na si Martin maging speaker eh. Di ba? Naalala nyo noon, naglaban yung tatlo, si Alan Peter Cayetano, si Lord Alan Velasco, saka si Martin Romualdez. Nagkataon lang, alam ni Romualdez wala siyang supporters. Kunti ang supporters niya. Mas marami ang supporters ni Alan Velasco at saka ni Alan Peter Cayetano kasi mga PDP laban talaga yon. Siya kasi, lakas CMD siya. Mas marami yung mga nakadikit kay Duterte. Sila Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco. Kaya anong ginawa ni Martin? Nag-back out na siya sa pagka-speaker. Naghatian ng termino si Alan Peter Cayetano at saka si Lord Alan Velasco. Nag-majority floor leader si Martin. Tapos ngayon, nananalo na yung kanyang pinsan na si Marcos, nag-aambisyon umaasa si Gloria, siya yung magiging speaker.
Pero wala eh, alangan naman. Doon pa lang, lumitaw na. Nung manalo si Marcos Jr., nakitang oportunidad yan ni Martin. So, kinalaban niya si Gloria sa pagka-speaker. Samantalang magkapartido sila sa Lakas CMD. Samantalang mentor niya yan si Gloria. Oh, kasi ano niya yan, matagal silang magkasama sa Lakas CMD. Pero, wala. Nangibabaw kay Martin yung ambisyon. Siyempre, pagkakataon na eh. President na yung pinsan mo. Ito na yung pagkakataon nyo. Oh, so, anong ginawa ni Martin? Sinipa si Arroyo sa pagka-speaker. Siya ang naging speaker. Ginawa niyang senior deputy speaker si Gloria. Pero nung malaman niyang si Gloria ay parang nagbabalak na tanggalin siya, palitan siya, ikudita siya sa pagka-speaker, sinipa niya rin si Gloria. Oh, at yon alam na ni Martin, mag-aaway-away na ang Arroyo, Duterte versus Marcos at Romualdez. Ano na yon? Parang si Julio Cesar, the die is cast. Oh, I have crossed the Rubicon. Parang yung yung pag-decide niyang maging speaker siya, alam na ni Arroyo yon. Hindi ko naisip. Sabi ni Arroyo, hindi ko naisip. Oo nga pala, nandyan si Martin. O wala na. Surrender na si Gloria. Kasi alam niya na si Marcos ang preferred na maging speaker, si Martin. At si Martin, alam niya na nung kinalaban niya si Gloria sa pagka-speaker, siya yung kumuha ng speakership na itsapuera si Gloria, alam niya na mag-iisip na sila Gloria ng masama kontra sa kanila. Nung napapansin na nila Martin na talagang hindi na maiiwasan ang banggaan ng Duterte Arroyo versus Marcos at Romualdez, ayan, nag-isip na sila Martin at saka sila Lisa Araneta. Kailangan pag-isipan natin yung 2028, hindi pwedeng Duterte at Arroyo. Kasi baka kung anong gawin na sa atin, traitor rin tayo. Bakit pa natin ibibigay sa kanila? Doon nabuo kay Martin yung isip na na magplano na sila na Martin Romualdez Marcos uli sa 2028. Natunugan ni Gloria yon. Natunugan ni Gloria. So nagplano si Gloria magkudeta. Natunugan ni Martin. Sinipa si Gloria bilang senior deputy speaker. Nagalit ngayon si Sara, nag-resign sa Lakas CMD. Yan, yung mga kinikwento natin, yan yung factual na narration ng mga nangyari. Kaya itong sinasabi ni Amy Marcos, hindi niya daw alam bakit nagkakaganon si Martin. Ang dali lang naman unawain yan. Kayo pang mga trapo, napakagahaman nyo sa poder. Di ba? So, anong iniisip ni Martin Romualdez? Ito na yung pagkakataon niya. Matagal na siyang nag-aambisyon na makaangat sa politika eh. Kumandidato na nga siyang senador, natalo lang. Nag-ambisyon na siyang maging speaker nung panahon ni Duterte, natalo lang. Eh ngayon na presidente yung pinsan niya. Anong gagawin niya? Sagpangin na yon, oportunidad na yon, 'di ba? Ngayon, itong si Amy, kunwari nagpapaka-naive. Kunwari hindi niya raw maipaliwanag bakit ganyan si Martin Sos. Daling ipaliwanag niyan. Mga buwaya kayo na mga trapo. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Iniisip ni Martin, ito na yung pagkakataon. Iniisip nila Lisa Araneta, bakit pa nila ibibigay sa Duterte at Arroyo? Baka traidorin pa sila. Bakit nila susuportahan si Sara sa 2028? Gaano sila kasigurado na hindi sila kakasuhan nito? Nandyan si Arroyo. Ay magulang yan si Arroyo. Nandyan din si Digong Duterte. Baka traidorin sila. So kinakailangan magpasiguro. Mas dapat ang humawak ng presidente sa 2028 o prime minister man yan, Marcos at Romualdez. Tuloy-tuloy na. Sa 2024, si Sandro Marcos naman. Di ba? Ngayon, naisip na nila yan. Magagalit ang Duterte at Arroyo. Ay, so what? So what? Sila naman ang nakaupo eh. Ito namang si Amy nagpapaka parang akala mo, hindi niya alam ang mga nangyayari na yan. Di ba? Ano yan? Kunwari si Amy, hindi niya alam yung mga nangyayari. Kunwari, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ni Martin. Kunwari, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang sister-in-law na si Lisa. Kunwari, hindi siya sang-ayon sa mga nangyayari na yan. At siya ay, kakampi siya ng Arroyo at Duterte. Pero ang totoo, alin man dyan sa dalawa na yan, mag-Marcos ang maupo, mag-Romualdez,
mag-Sara Duterte, gusto ni Amy, pareho siya nandun. 'Di ba? Namamangka si Amy sa dalawang ilog. 'Di ba? Kung magtutuloy-tuloy ang Marcos at Romualdez sa 2028, pwede naman yan kay Amy kasi Marcos naman siya. Oh. Kung manalo si Sara sa 2028, abor din sa kanya yan kasi ang ang pakita niya, kakampi siya nila Sara at nila Arroyo at ni Digong, di ba? Win-win si Amy dyan. Kaya yan si Amy, ang opportunista yan, namamangka sa dalawang ilog. Tapos sasabihin niya ngayon, hindi niya raw alam bakit nangyayari yan kay Martin. May nag-uudyok daw dito. Ang nag-uudyok kay Martin, personal na ambisyon. O, di ba? Tapos, nagkakaisa sila ng iniisip nila Lisa Araneta kasi ang iniisip nila, survival ng Duterte, ng Arroyo, ay ng Marcos, ng Romualdez. Pinaliwanag nila yan kay Marcos Jr., yung presidente, sinasang-ayunan na lang ni Marcos Jr. kasi tama naman. Paano nga kung sa 2028 manalo si Sara, traitor rin sila dahil nandyan si Arroyo. Kaya magpasiguro na. Sila na lang uli ang hahawak ng pwesto. Yan. Yan yung totoo dito. Di ba mga kabunyog? Ang lahat ng yan ay personal na interes, ambisyon sa politika ng mga angkan ng mga trapo. Duterte, Arroyo, Marcos, Romualdez. Lahat kayo trapong bulok, lahat kayo buhaya. Nagkukunwari pa si Amy. Alam niyo itong mga style ni Amy, kunwari kumakampi sa mga driver, kunwari kumakampi sa mga magsasaka, kunwari makabayan, kunwari ayaw niya ng korupsyon, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ni Martin, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang kapatid. Mga ganun ang style ni Amy. Style nyo, bulok. Lahat naman kayo, pare-pareho. Diba? Yan naman Tayo mga kabunyog, wala tayong kakampihan alinman dyan sa kanila. I-expose natin ang kanilang, ang totoo nilang mga kulay. Bakit? Kakampihan ba natin si Amy kontra kay Martin? Or ipagtatanggol ba natin si Martin kontra kila Amy? Hindi. Wala. Tayo dito, natin, i-expose natin sila. Lahat sila kurap. Lahat sila trapo. Yang lahat ng yan, awayan yan ng mga trapong kurap at bulok na siyang nagpapahirap sa ating bayan. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Raymond Dumia Umangal, correct ka dyan. Kaya tayo, hindi tayo madadala ng mga ganyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.